Mukhang ordinaryong paglaladuran sana ng mga bata. Lianig na malakas na pagsabog. Nagmula raw ang pagsabog sa isang bahay. Kaya ang mga residente mabilis ding nagpulasan. Ano kaya ang nangyari? Ano nangyari? Nagmistulang house tour ang bidyong ito ng isang lalaki sa Navotas. Hindi bagong bahay o magarang kagamitan, Ayan, warak-warak na. kundi ang pinsalang tinamo ng tinutuluyan nilang paupahan. Sa second floor po kami nakatira, bali kasama ko yung mag-ina ko, 3 yung anak ko, isang babae, 2 maliit po, lalaki. Hindi raw akalain ni Danilo ng pangkaraniwang araw niya noong February 25. May pasabog pala. Umaga na raw siya nakauwi noon mula sa pagmamaneho. Mga 7, nagpahinga na po ako sa taas. Nakahiga ako, tapos ngayon mga 9:30 po siya nangyari po. Biglang yun nga, sumabog ang lakas. Doon po kasi sa 3rd floor po, may swimming pool po kasi. Inegosyo po nila yun. Kaya akala ko yung swimming pool po ang bumagsak. Baka gumuho yung swimming pool kasi sobrang lakas po eh. Ang mga anak naman ni Danilo, inakalang putok ng baril ang narinig na pagsabog. Kaya dali-dali sila nagtago sa banyo. Sa sobrang lakas. Nang silipin ni Danilo ang bintana, tumambad sa kanya mga nagkalat na gamit at nagdiparang sinampay sa kable ng poste. Ang sinampay ko nandun na sa bubong. Pero ang mas kinagulat niya nang makitang naglabasan na mga taong nakatira sa ibabang bahay nila. Naligo sana ako. Sa lababo ako ngayon biglang may sumirit ba? Pagkasirit sumabog. Ngayon sumilip lang ako. Nagrambulan na. Doon pa rin ako nakaupo. Kasi tanglat ako eh. Sa nervyos ko ba? Siyempre, katabi mo lang yung sasabog. Talagang nagulat ako, talagang nawala ako sa sarili ko dahil paglabas ko ng kwarto, lahat na ng namin sa loob nakasabit, lahat ng namin gamit. Nagkalat na yan doon sa sahig. Sa kaguluhan, ang unang naisip ni Danilo noon, kaligtasan ng kanyang pamilya. Sabi ko sa asawa ko, baba po tayo, baka masunog tayo. Based sa aming findings during the explosion, meron daw Busy sa pagluluto sa isang kainan nang biglang magliyab ang isang tangke ng LPG o liquefied petroleum gas. Ano kaya ang sanhi ng pagsabog? Sabi ko sa asawa ko, baba po tayo, baka masunog tayo. Ang pagsabog, nagmula pala sa kusina ng may-ari ng paupahang bahay, kung saan isang LPG ang sumabog. based sa aming findings during the explosion, meron daw isang bata na pinagsaing ng magulang ng nanay. At recently, ang nangyari is nung pagbukas ng control valve, tumirik yung gas. Then, yung gas na yon is nag-accumulate dun sa buong room, sa kitchen, umabot dun sa open flame. So, dun nagkaroon ng pagsabog. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection, gas leak at unattended stoves ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng sunog. Para makaiwas sa ganitong insidente ng pagsabog, mahalagang isipin ang lugar na paglalagyan ng ganitong LPG. Properly ventilated siya. Kailangan hindi siya confined space. Ugaliin nating magbukas muna ng mga bintana or mga pinto. Huwag muna tayong magsisindi ng switch ng mga ilaw. Ayan, may sumabog po dito. Kung nangyari na ang pagsabog, Pag nasunog ka or nasunog yung damit mo, pwede ka mag-drop and roll. And of course, pag may singaw pa or umaapoy pa yung kalan, pwede kang magbasa ng towel and then i-cover mo doon sa leak mismo. Ang LPG o liquefied petroleum gas ay tinuturing mahalagang uri ng fuel. Binubuo ito ng propane at butane na parehong mga hydrocarbon. Pero alam niyo bang sa totoong buhay, wala naman talagang amoy ang gas na yan? Opo, sadya lang itong nilalagyan ng matapang na amoy para makatulong sa mga taong mawarningan kung sakaling magkaroon ng leak. Ang dami mong alam, Kuya Kim! sa nangyaring pagsabog, isang nasawi habang 4 naman ang nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling. Matapos ang insidente, unti-unti na rin inaayos sa mga sirang naidulot ng pagsabog.
Ngayong Fire Prevention Month, magdoble ingat tayo mga kapuso. Ang dami mong alam, Kuya Kim.